Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa poon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo at isang pinagpalang Adbyento po sa inyong lahat. Ito po si Father JD ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa ngayon mula sa aklat ni Propeta Isaías, naipahayag doon ang isang pangarap at pangako ng Diyos para sa kanyang bayan, na ang kanyang bayan ay magiging isang matatag at maunlad na bayan, bukas na tumanggap sa mga bisita, at ang mga bisitang ito ay makikita talaga nila na napakaunlad ng kanilang bansa. Pero, pagbabasahin natin, ano ang ibig sabihin ng maunlad na bayan, maunlad na bansa para sa aklat ni Propeta Isaías? Yun ba yung bansa na maraming mga bagay na
kayamanan, maraming mga resources, maraming mga sundalo, no, na talagang kayang umatake at dumepensa o matatag ang mga mga depensa at ang kanilang politika ay stable. Yun ba ang maunlad? No? Yun ba ang maunlad na may marami silang pag-aari? No? Para sa Bible, may ibang pakahulugan ang bayan at bansang matatag at maunlad. Sabi dito, sila ay mga taong tapat na tumatalima sa Diyos at nagtitiwala lagi sa Panginoon. Yun ang kaunlaran para sa Biblia. Tayo sa panahon natin ngayon, no? Ang dali nating mag-isip at makulong sa pag-iisip na magiging maunlad lang ako. Magiging maunlad lang tayo batay sa laki ng account sa bangko. Batay sa dami ng ari-arian. Maunlad lang ang tao kapag merong personality. Maunlad lang ang bayan batay sa GDP, Gross Domestic Product. Na hindi naman masama. Hindi masama. Pero hindi lang yon ang kaunlaran. At hindi yon ang kaibuturan ng pag-unlad ng bayan. Ang kaunlaran ay mas lalong nasusukat sa kung gaano katapat ang mga tao sa Diyos. Kung gaano kalalim ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Kung gaano tayo marunong gumalang sa dangal ng bawat tao, anuman ang kanyang estado. Kung tayo'y may malasakit sa isa't isa, lalong-lalo na sa mga maralita at dukha. Kung tayo ay marunong magmahal sa kapwa, manalig sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Kapag tayo'y may takot sa Diyos at sumusunod sa Kanyang mga utos, yan ang totoong maunlad. Huwag tayong magpapatukso at magpapaakit sa mga nakikita natin na ang yayaman nila na mga bansa, dami-dami nilang mga pag-aari. Natatakot pa tayo minsan kasi napaka-brusko ng kanilang mga militar. Pero kung titignan nyo ang kultura nila, nagbabastusan sila. Sinasaktan nila ang mga mahihina. Hindi yan totoong maunlad. Pero yung komunidad, yung lipunan na makatarungan at nagmamahalan, nagdadamayan, nagbibigayan, nagtutulungan, at nagkakaisa sa iisang Diyos at sa kanyang mga utos. Yan ang totoong maunlad. Kaya, para sa akin, ang kaunlaran ng bayan, wag lang nating sukatin sa GDP, Gross Domestic Product, o GNP, Gross National Product. Baka pwede rin nating sukatin sa larangan ng GDF o GNF, Gross National Faithfulness, o GNH, Gross National Holiness. Kung gaano tayo katapat sa Panginoon, yan ang mas maunlad na bayan. At ako at ikaw, sikapin nating magpaunlad sa ating bayan. Yes, kumakayod tayo araw-araw para kumita ang ating bansa at ang ating mga pamilya. Pero iambag din natin ang kabutihan natin, ang katuwiran natin, ang katarungan natin. Yan ang sakutan ng totoong
kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sapagkat pinalalago, pinagyayabong at pinauunlad mo kami, ang aming bayan. Hindi lamang sa dami ng yaman o sa laki ng yabang, kundi lalo't higit sa pagiging matapat, masunurin, at mapagtiwala sa iyo. Amen.